Welcome again to Faithful Believer. If you're not faithful, you're not a perfectly believer. And if you haven't subscribed yet, please do so for me. Why pastors convert to Catholicism while innocent Roman Catholics leave it? Deceive? Faithful through all things. You are faithful. Don't you know that many Protestant pastors and strong critics of the Catholic Church eventually convert to Catholicism without ever being preached to by Catholics? You are faithful. They didn't convert because of emotion. They converted because of truth. When we are lost. They do not ignore history. They studied the early church fathers, the councils, and the unbroken line of apostolic succession. They saw that the Catholic Church didn't just appear, it endured. In pain, we cry out. They do not ignore that Christ founded the Catholic Church. Not Luther, not Calvin, not Zwingli. Let us hear from Noedora, a seasoned pastor of 15 years, as he reveals what he uncovered in the Holy Land. Sa inyong lahat, magandang gabi po. Bigyan natin ang Panginoon ng isang malakas sa palakpak. In the season of Lent, isang practice natin is bawal tayo magpalakpak sa mga liturgy. Kasi we are entering into the season of Lent, remembering the sacrificial offering of our Lord. Pero kasi ito ngayon, maghingi lang muna tayo ng exemption kasi baka matulog kayo kung hindi tayo magpalakpak. Amen? So ngayon, ang ating topic ay napakaganda, no? Discovering the beauty of the Catholic faith. Paano ko dinidiscovery ang kagandahan sa Katolikong pananampalataya? Kasi kami mga pastor, mayroon kaming beauty sa aming simbahan, no? Ma-attract, no? Madaling ma-attract ang mga youth. Na ang ganda dito, maganda ang sayawan doon, no? Sa ibang mga sikta. So mayroon kaming mga bagay na ginagawa na parang nagiging beautiful rin kami, no? So sa Catholic faith, bilang isang pastor for 15 years na hindi ko rin inaakala na magiging isang Katoliko ngayon. Kasi ang aking mga magulang at aking mga kapatid ay lahat sila mga pastors and pastura. So wala sa aming isip na magiging Katoliko. Pero ito ay nandyan sa isip ng Diyos. Amen? So, ang nagiging asosasyon na kami ngayon sa buong Pilipinas, so, dumami kami. So, baka mapansin nyo, bago tayo magpatuloy, baka aking makalimutan. Paglabas nyo mamaya, mayroon diyang mga nagpaalam ako kay Father Jewel, mayroon diyang mga religious souvenir. Baka gusto niyo makatulong sa construction ng aming formation center na pinagawa sa Cagayan. Yung construction doon is mga 1.5 hectares pinagawa natin. Yung mga pastor na magbalik sa Katoliko, magkaroon sila ng 1-year formation bago sila i-integrate sa Catholic Church. Turuan mo na sila sa mga importanteng bagay. No? Alam na natin, kaming mga pastor, marami kaming hindi alam sa Katoliko. Napakahirap sa isang pastor na turuan about sa Rosary. Pagturuan mo siya sa Holy Rosary, malaking problema yun sa kanya. Kasi iba ang nasa isip namin eh. So, sa formation namin, 1 year, and then after that, i-sent out na namin sila magbigay ng kanilang mga testimony. No? So, yun ang ating ginawa. So, nagpagawa tayo ng formation para doon ang formation natin, formation center, para bigyan natin sila doon ng input paano mag-integrate. Pareho ba sa mga kapatid nating NPE, kung mag-surrender sila, mayroon munang formation, paano sila mag-integrate sa ating community. So kaming mga Protestante, matawag kaming pareho kaming mga NPE, no? Nagre-rebelde sa simbahan. Amen? Kaya ang tawag sa amin, Protestante. We are protesting against the Catholic Church. Pero hanggang ngayon, ang aming protesta, hindi pa rin nasolusyonan. No? Umabot na sa Congress, sa Senado, hindi pa rin natapos. No? So, yun ang aming ministry. No? And then, so, integration to the Catholic Church, maraming mga failure, bilang president, maraming mga failure na magiging problema doon kasi hindi nila alam ano yung
ano yung mga holy hour, and then mabastos yung mga parokya ba, mga ano ba yung mga pastor magaling magsalita pero walang respeto pag mayroong exposition of the Blessed Sacrament, parang hindi naman nagluhod, ganun ba? So kaya mayroong permisyon na mas intindihan nila bakit tayo lumuhod, bakit tayo magginuplik. So ngayon, ang ating topic is discovering the beauty of the Catholic faith. Yung na-inlove tayo sa ating minamahal, mayroong beauty na nakita natin na wala sa iba. Di ba? Kung mata ba niya, medyo na-attract sa mata, na-attract sa ngipin, no? Kayo namang babae, na-attract kayo sa boyfriend mo kasi mayroon kang nakita na wala sa iba. Amen? Sa kanya mo lang nakita. Amen? Oh. So, di ba? At saka kayo lang ang nakaalam niyan. Hindi yun alam sa kapitbahay. Kayo lang nakaalam kung anong nag-attract sa iyo sa kanya. No? At sikrito yun na ikaw lang ang nakaalam. Amen? Ang iba doon sa buhok, parang hinapay ni Dr. Jose Rizal, ganon, di ba? So na-attract ka doon sa hinapay. Ngayon, ang delikado ngayong panahon, para pag dumadami ang ating problema, kumukunti ang ating buhok, di ba? So dapat tayong mga lalaki, huwag nating dibdibin ang mga problema kasi pag dadami ang ating problema, lumalayas ang mga buhok sa ating ulo. So, palakpakan muna natin si Lord. So, ang akin palang assistant nandyan sa likod is si Brother Court, no? Isang binata. Single, available, but negotiable. Amen? So, ngayon, how I discovered the beauty of the Catholic faith, no? Kaming mga pastor noon, mahilig kami mag-preaching, walang outline. Pero ngayon na nagiging Katoliko na ako, linagyan ko na ng outline kasi bawal, sabi ng obispo, bawal yun na hindi ka maglagay ng outline, baka magkamali ka doon. So, one beauty I discovered in the Catholic Church is that only the Catholic Church that never condemn other Christian churches. Wala kang marinig sa Katoliko na mag-preaching si Father, si Bishop, magsabi na tayo lang ang mapunta sa langit, sila mapunta sa karagat-ragatang apoy. So dito sa Pilipinas ngayon, dumami ang mga sikta na ang kanilang aral, sila lang ang mapunta sa langit, and then, ang iba mapunta sa impyerno. Basta hindi ka member nila, punta ka sa impyerno talaga. Pero sa Katoliko, iba. Kasi kung ang official teaching sa Katoliko, instead of condemning others, we will pray others, no? Instead na i-condemn natin sila, i-pray na lang natin sila na maligtas din sila. Saan ang pipiliin ninyo? I-condemn o ipanalangin na lang natin? Ipanalangin. No? Kasi kaming mga taga-ibang sikta, ganito kami mag-preaching. Mga kapatid, patunayan natin sa gabing ito na tayo lang ang aanib sa ating simbahan ang makapunta sa langit. Unang mga katwiran na sila ay mapunta sa karagat-ragatang apoy dahil sinamba nila ang bato at kahoy. Ganon ang aming preaching. Pero tanungin mo ang pari, Father, sinamba ba ninyo ang bato at kahoy? Hindi man. Hindi man namin sinamba. Kayo man lang ang nagsabi na sinamba namin. Diba? So, ganon kami, para kaming Supreme Court na nanghusga. Then naka-Amerikana pa kami, naka-Niktar, Supreme Court talaga, di ba? Ganon kami kamatalino. Pag mag-preaching kami, din tanungin mo kami, ngayon Brad, kung kayo lang talaga ang maligtas, kasi nalaman namin na ang iglesia ninyo natatag lang 1912. So ano naman yung mga namatay, 1910, 1999, kasi 1912 na kinatatag eh. Ang sagot namin, wala tayong magawa, pasensya na lang sila kasi hindi pa natin. Ganon kami kakorek. Then alam niyo, ang galing namin mang-akay.
Grabe. Pag mayroon kami mga evangelistic crusade, mga evangelism, pakain-kainin namin, ganun, Pag nandoon ka na, parang Supreme Court ang labas, hinuhusgahan ang Katoliko. Katoliko talaga, ang punta lahat sa impyerno. Pero yung pinagnilayan ko yan, nag-aral ako sa doktrina Simbahang Katoliko, para akong na-touch ba? Kasi sabi dito na, the Catholic Church accept other Christians with sentiment and respect. Nandyan doon sa Catechism di Catholic Church, may dala akong Catechism. Hanapin ninyo kung saan. In spite they are not Catholic, but because they believe in Christ and they become Christian, we accept them with a sentiment and respect. So grabe kayo ang heart sa Katoliko. Pero makita natin na the more hinuhusgahan ang Katoliko, the more dumami ang Katoliko. Amen? Then, kami na nanghusga, patuloy na nag-away-awayan, lumiliit, kumukunti, ganun ba? Pero tingnan natin ang Katoliko, kung ano ang grasya sa Katoliko. Kahit na iba-iba ang ating political understanding or paninindigan, Katoliko pa rin tayo. Di ba? May iba, mga anti, mga pro, ay Katoliko pa rin. Pero sila hindi pwede. Pag iboto mo yung kandidato na hindi sinabi sa pastor, itiwalag ko kayo. Pero sa Katoliko, kahit sinong iboto mo. Di ba? So, grabe ang Simbahang Katoliko na hindi siya nanghuhusga. Yung nandyan sa misa na magsabi ang pare na, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Na ang kordero ng Diyos na ipinako sa cross, ang kaniyang dugo ay para sa buong mundo, hindi lang para sa Katoliko. Kami man lang. Tayo, pag manalangin kami, mag-iyak-iyak pa kami. Salamat, Lord. Kami lang talaga ang maligtas, Lord. Kawawa naman sila, Lord. Ganon-ganon pa kami. Baka hindi baka biglang nagsagot ang Panginoon, ihinto mo yung kasinungalingan mo. Salamat, Lord. Hinirang mo kami. Ipataas-taas namin ang busis namin. Pag manalangin kami, salamat, Lord. Kami lang ang hinirang mo, Lord. Ang mga member naman may umiyak-iyak, yes, Lord, yes, Lord. Pero mabait talaga kami. Hindi ko sinasabi na mga masama kaming mga hindi Katoliko. Mabait kami, pero yun lang doktrina namin. Parang, yung doktrina namin, yung dapat ang ibasura. Pero yung ugali namin na mabait, maganda yun eh. Pero yung doktrina namin na, Panginoon, salamat Lord, kami lang talaga ang maligtas Lord. Maganda-ganun. Magpaiyak-iyak pa. Then, sa amin, ako, bilang isang, kasi we were Protestant, and then, yung nagtatag na ako na aking sariling sikta, born again na. Kasi kung magtatag ka ng bagong sikta, automatic born again ka, you belong to the born again, kasi gumawa ka ng bagong movement eh. So, born again ka na. Wala kang choice. So, kami, pag magsamba kami, tag-3 oras. Iiyak. Ang aming recollection, yung tinatawag naming, ang aming fasting tulad nito, ang sa atin, 2 oras man lang, uwian naman. Sa amin, dapat fasting 12 days. Tubig lang ang inumin. Kaya, pagka 12 days, pag manalangin ka, marami ka nang makita. Nakiusap na sa iyo si Lord, na magtatag ka ng bagong sikta, gano'n, nakiusap na si Lord. Sino namang hindi makiusap na 12 days ka hindi nakakain? Kaya wag ninyong gawin yan. Nakita ninyo yung aming mga kasama na mayroon kaming kasamang grupo na ang kanilang fasting 40 days.
At ang kanilang pagsamba, puro sayaw. Makita mo yung sayaw nila, iba-iba ang direction, iba ang sa isa kasi 40 days kang hindi nakakain. Kaya and then, inimbitahan pa ako, sabi ng isang kaibigan ko preacher na, Pastor, kahit Katoliko ka na, imbitahin ka namin sa Lunita kasi yung nakaraang buwan, nag-anniversary sila, puno ang Lunita. Kaya, pag sila mayroon sila recollection, hindi sila nag-iisip sa oras. Kahit na aabot ng hating gabi, nakasigaw-sigaw pa rin sila, Amen! Kasi hindi na nila malaman ang oras kasi pasmo na sila. Tayo, sagana ang pagkain natin, palaging tumitingin sa... Alas 9 na, hindi pa nagtapos. Pero kung 40 days fasting ka, hindi ka na tumitingin sa orasan. Kaya ganon kami noon. Mag-fasting kami, tag 10 days, 12 days. Ang aking tatay at nanay, nakapasting sila ng 25 days. Kaya makita na nila ang mga lumalaki ang buwan. Magsabi na sila, uy, maganon sila, hindi kayo, baguhin ninyo ang buhay ninyo. Kasi nakita namin sa panaginip kagabi, magunaw na ang mundo. And then, magsigaw-sigaw kami dyan sa mga kalye. Hay, ano kayo? Magsisi na kayo sa makasalanan ninyo. Mga makasalanan. Ganon yan kasi matagal na yung hindi nakakain, mga kapatid. Kaya ikaw, Katoliko ka, magalit ka. Mali yun. Mali yung magalit ka. Mas mabuti pa, magdala ka doon ng ng pansit, spaghetti ba, at saka soup doon, pakainin mo siya. Tatahimik yun pagkatapos. Pero kung ikaw doon, magalit ka, mas lalong sisigaw. Ano ka? Ha? Angal ka. Ganunin ka pa, pero pagdala mo yun ng spaghetti, ay, thank you sister, thank you. Kaya, the beauty of the Catholic Church, never condemn. Yun ang pinaka-beauty. Kaya nag-usap kami ni Father Joel kanina, ako naman, kahit na Katoliko na ako, kaibigan ko pa rin ang mga pastor. Cebu, mayroon kaming Association of Pastors, Cagayan de Oro, nandito ako. Member pa rin ako. Yung bago pa ako na Katoliko pa, parang pinag-usapan nila na palayasin daw ako. So, pumunta ako sa President. Sabi ko, Reverend, mayroon ba dyan sa konstitusyon natin na kung ang isang pastor Katoliko, itanggalin na sa ating grupo? Hindi yun na-anticipate sa grupo na hindi nalagay doon sa mga batas ba sa aming konstitusyon na pag magkatoliko, itiwalag. So kung nandyan sa ating konstitusyon, layas ako. Wala mang nakasulat. So hanggang ngayon, member pa rin ako. Pag mag-gather ang mga pastor, doon rin ako. Pero yung bago pa akong Katoliko, maraming mga chismis. Magsabi yung pastor na, alam mo, Pastor Nui, galit si pastor sa iyo. Kasi bakit ka daw, nagkatoliko ka. So ano ngayon? Kumakain ka na ba ng dugo? Alam mo naman na ang dugo, bawal yun sa Biblia. Sabi ko, iba, yung nagiging Katoliko na ako, ang mga Katoliko hindi man kumakain ng dugo. Ang daming Katoliko nakita ko kumakain ng dugo. Hindi. Ang kinain sa mga Katoliko, hindi dugo, dinuguan ang kinain nila. Basahin mo daw dyan sa Biblia, Pastor, kung mayroon bang nakasulat na bawal ang dinuguan. Wala. Kaya yung ating sinasabi na ang mga Katoliko kumain ng dugo, mali pala tayo. Sabi ng pastor na matanda, talaga? So, doon ko na yung naging Katoliko na ako, mali pala ang mga paratang natin.
na ang Katoliko kumain ng dugo. Dinuguan pala ang kinakain nila, Pastor. Akala ko kumain talaga sila ng dugo. Kung mayroon kang nakita ang Katoliko na yung dugo sa baboy, hinigop niya. Delikado yun. Oh. Siya ang aswang sa probinsya kung hinigop niya ang dugo. Oh. Kaya kung may makita kayong kapitbahay, hinigop niya ang dugo, huwag kang magkumpiyansa. Delikado yun. Kasi ang kinain sa Katoliko, dinuguan, hindi dugo. Oh. Basahin mo nga dyan sa Biblia kung alam ko, walang dinuguan na pinagbabawal dyan. Oo nga, so hinto na tayo sa paninira sa Katoliko na kumain ng dugo. O, kung ngayon, pwede naman tayo mag-video. Maniwala ako sa iyo kung mayroon kang video na hinigop sa isang Katoliko ang dugo. Pero kung wala kang video, hindi ako maniwala. Kasi ang kinain talaga sa Katoliko, dinuguan talaga. Walang nakasulat sa Biblia na bawal ang dinuguan. So the Catholic Church is really a mother church. Nanay ba? Kita mo yung nanay? Kahit na gaano ka makasalanan sa anak, hindi yun nanguhusga sa anak. Impierno ka, ganun. The mother will always pray for her children. Hindi yun nagkukundim ang nanay. So the attitude of the Catholic Church is like the mother. So kami mga hindi Katoliko, kasi kinukundina namin, we are not the mother church. So anong tawag sa amin? We are the daughter church. Daughter, hindi kami matawag na mother church kasi nanguhusga kami, di ba? Ang magkapatid, mag-away-away. Ay, ikaw ha? Ano ka talaga? Sip-sip ka talaga, mag-away-away yung mga magkapatid. Pero ang nanay, no. Hindi yun magkundim ang nanay. Kaya the attitude of the mother is in the Catholic Church. Hindi siya nanguhusga. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The second beauty I discover is the season of Lent. Actually, ang Katolikong simbahan lang ang mayroong tinatawag na church calendar. Kami mga hindi Katoliko, naghiring-hiring lang kami kung kailan ang Lent. Wala kaming proper kalendar mga kapatid, kami mga hindi Katoliko. No? Naniniktik lang kami sa Katoliko kailan ang Easter, gano'n. Oh. Din sumasabay-sabay kami kasi wala kaming kalendaryo. Ano ang common calendar ginamit natin is Gregorian calendar. Walang born again calendar, walang baptist, wala. Pati na ito, lahat na sikta dito sa Pilipinas, ang ginamit nila Catholic calendar pa rin. Oh. So ikaw, kung hindi kayo maniwala sa Catholic calendar, Gregorian calendar, pwede naman kayo magawa ng sarili ninyong kalendaryo. Tingnan natin kung maniwala ba ang gobyerno. Di ba? Oh. Gawa kayo ng sariling kalendaryo ninyo. Kasi ang challenge nila, pag hindi daw nakasulat sa Biblia, gano'n man kami, mga kapatid, ang patakaran natin sa ating simbahan, ang nakasulat lang sa Biblia, ang totoo. Pag hindi nakasulat, itatakwil natin. Kasi yung mga aral na yan, yung mga sinasabi sa mga taong yan, ay hindi totoo, hindi nakasulat sa Biblia. Pati yung Gregorian calendar, saan yun sa Biblia? Sabi ko, wala yung mababasa sa Biblia. Ngayon, bakit naniwala ka sa Sunday, Monday, Tuesday? Nakasulat din sa Biblia. Bakit naniwala ka sa Luzon, Visayas, Mindanao? May mabasa ka ba? National Capital Region sa Biblia? Wala kang mababasa. Bakit naniwala ka na nandito ka nakatira sa National Capital Region? Kung ganon ang prinsipyo mo, pag hindi nakasulat sa Biblia, hindi totoo. Pati yung apelido mo, hindi nakasulat sa Biblia eh. Paano ka nakumbinsi na totoo yung apelido mo? Hindi nakasulat sa Biblia. So ginaganon ko mga kapatid. So I discovered this beauty of the Catholic Church na para akong baliw noon. Sa pastor pa ako ba? Bakit papasok to sa aking mga isip? Kasi patakaran namin, pag hindi nakasulat sa Biblia, hindi totoo. Metro Manila, wala sa Biblia. Northern Luzon, Central Luzon. Pati na Philippines, hindi nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung ang panindigan mo, nakasulat lang sa Biblia, ang totoo,
patay ka niyan. Pati spaghetti, hindi ka kakain, mang-inasal kasi hindi nakasulat yun sa Biblia. Chowking, Jollibee, McDonald's. Awayin ka sa mga anak mo kasi paborito sa mga bata ang Jollibee. Pati ang maliit na bata, tumawa siya kasi. Parang nag-gets niya ang point ba? Pati Jollibee. So, yung prinsipo sa simbahan Katoliko, lahat na nakasulat sa Biblia totoo. Pero hindi lahat na totoo nakasulat sa Biblia. Amen? Oh, yun ang panindigan. Pero mali man yung sa amin. Ang lahat na totoo, all truth, only recorded in the Bible. Grabe, mali talaga mga kapatid. Ang sagot sa Katolikong simbahan, hindi. Ang lahat na nakasulat sa Biblia is truth. But not all the truth recorded in the Bible. So doon ko nabuksan aking isip, mali pala kami. So ngayon, sabi ng aking lolo na protestante, kami daw ang may-ari sa Biblia, mga protestante. So pag maglakad-lakad kami, dito namin linilagay ang Biblia sa aming kilikili power. Kasi kami ang may-ari. Ngayon, nag-isip ako, kasi ang aming doktrina, Bible alone. Wala nang ibang libro na tama, Biblia lang. Naisip ko, bakit ang laki-laki sa library namin? Kung Bible alone lang ang aming paninindigan, ang laki-laki sa aming library. Thousands of books nandiyan sa aming library. So mali yung doktrina namin na Bible alone. Bakit nag-collect kami ng ibang libro? Di ba? So sir, di ba, ang doktrina natin, Bible alone, only the Bible is the truth. Bakit nag-collect tayo ng marami, ang laki-laki sa library natin? Sabi niya, Noe, mag-aral ka na lang dyan, huwag ka nang magtanong-tanong. So I continue learning secretly. Kasi ang pinaka-reason na matagal ako nagpabinyag sa Katoliko, kasi kami mga kapatid, ang disiplina namin is tithing. So lahat naming member dapat maghatag rin ng magbigay rin ng 10%. Kasi I'm Bisaya from Cebu. So ang aming simbahan, madali kami makalikom. Hindi kami wala kami ng mga sa denomination lang namin, wala kami makaruling kasi malaki naman malikom namin 10%. Isa atin. Nagkakaruling tayo kasi ang binibigay natin pag mag-alay tayo, hindi malaki. Pagtugtog na, all that I am, pinipili natin dito sa ating bulsa. Pagtingin ang nahawakan, 500, binalik. I lay them down before you, Lord. Ang hinanap pala niya, 20 pesos kasi. So ngayon, sa season of Lent, binigay ni Jesus ang kanyang buong katawan para sa ating kaligtasan. Hindi maganda na ang ibalik natin sa kanya barya. Kung ako si Jesus, matuwa ba ako sa alay ninyo? Alam ko na maraming laman yung mga pitaka ninyo. May 500, 1,000, 200. Bakit pinipili yung 20 pesos? Di ba? So kung ako si Jesus, humihinga ako ng malalim, gaganon ako magtingin sa inyo, oh. Pati si Ninoy Aquino, nakasimangot ang mukha sa 500. Kasi isip niya, hindi talaga ako makapasok ng simbahan. Doon na ako makapasok sa mga inasal, mga Jollibee. Kaya ang mukha ni Ninoy Aquino nakaganon, oh. Kahit na Advent season, nakasimangot pa rin si Ninoy Aquino doon sa 500.
Kaya mga kapatid, mayroong isang sister, treasurer doon sa parokya, na gulat daw siya kasi yung binilang na niya ang mga alay, mayroong 500. Kinuha niya kaagad, binuksan niya. Pagbukas na niya sa 500, nakita daw niya, nag-smile daw si Ninoy. Gumanon daw. Sabi ni Ninoy, sa wakas, nakapasok din talaga ako. Kaya ngayon, kaya tayo mga Katoliko, palungkot-lungkot tayo sa season of Lent, pero pagdating sa alay, barya lang ang linagay, wala pa rin kwenta mga kapatid. Malungkot pero barya lang ang binigay. Ang totoong nalungkot sa pag-alay ni Jesus, suklian niya ng kayo na nakaalam. Kayo na lang ang magsagot. No? So, it talks about giving. Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 32? Kung kayang binigay sa Diyos ang kaniyang anak para sa ating kaligtasan, hindi ba niya kayang maibigay ang inyong hinihingi sa Kanya? So in this season of Lent, there is a challenge na dapat isipin natin kung gaano kamahal sa Diyos ang kaniyang anak, kaya niyang ibinigay sa atin. Na sabi ni Apostol Pablo, hindi ba niya kayang maibigay ang inyong hinihingi? Anong hinihingi ninyo? So karamihan ang hinihingi natin, trabaho, pira, relationship. No? Sa mga babae na 30 years old na, wala pang nanligaw, hingiin mo ngayon in this season of Lent. Lord, kinakabahan na ako, Lord, kasi wala pang nanligaw sa akin. Baka maabutan naman ako ng next season of Lent. Kaya Lord, ito ang aking hihingiin ko. Dapat kung hihingi ka, seryoso ka talaga. Sino naman Panginoon magbigay siya kung tatawa-tawa ka sa paghingi mo? So, dapat seryoso ka talaga. Amen? Oo. Sa mga lalaki, gusto ka nang magkaasawa, hingiin mo kay Lord. Bigyan mo ako ng babae, Lord, na mabait na paglingkuran niya ako. Paglingkuran niya ako hanggat tatanda ako. Amen? Oh. Hingiin natin kasi, nandyan sa Romans chapter 8 verse 32, na sa kaniyang sakripisyo, binigay sa Ama ang kaniyang anak para sa ating kaligtasan, hindi man niya kayang ibigay ang inyong hinihingi sa kanya. Nandyan yun sa Biblia. O ngayon, so ikaw lalaki, hingiin mo kay Lord. Bigyan mo ako ng babae, Lord, na yung maganda naman, para ang mga anak namin maganda. No? Mabait, may trabaho, at maganda. Ikumplituhin mo. Huwag kang magsabi na, bigyan mo lang ako ng asawa. Ngayon, kung bigyan ka na hindi maganda, pagtingin mo, nanalangin ka ulit, Lord, hindi siya. Kasi hindi mo kinumplito. O ngayon, dapat kumplituhin mo, baka magsisi ka. Ganon ang season of Lent. Huwag ninyong kalimutan ha, Romans chapter 8 verse 32. Kung binigay ni Lord sa Diyos ang kaniyang anak para sa ating kaligtasan, hindi ba niya kayang maibigay ang inyong hinihingi sa Kanya? Pira, magkano ang kinakailangan mo? Isabi mo. Habang nandyan ang katawan ni Jesus sa bibig mo, isabi mo sa Kanya, ilang milyon ang pangangailangan mo. Ang iba dyan, ang kailang hinihingi, Lord, bigyan mo lang ako ng pamasahe, Lord, para may pamasahe ako everyday, mag-attend ng misa. Di pamasahe lang ibinigay sa iyo. Alam nga naman, bigyan ka ng 1 million, puro
maganda lang ang katawan, Lord, makakain 3 times a day, kontento na ako. Yun lang ay binigay. Kasi yun mga hinihingi mo. So, hihingi ka ng malaki. Amen? Pero kung malaki na talagang hiningi mo, 5 million, mga 3 million, huwag mong lakasan. Kasi kung makarinig yung nakaupo sa tabi mo, siya rin ang unang magreklamo. Ambisyoso, mabayang ito, 5 million ang hiningi. Saan kayo siya mamumulot ng pira? So dapat, dapat, between you and the Lord. Yung nagiging Katoliko na ako para walang gulo, pumunta na sila sa court para mapalayas ako doon sa simbahan. So sabi ko doon sa chief elder, sabi ko, Kuya, wag na lang kayo magpunta sa court kasi ibabalik ko yung lahat na property sa inyo. Wala akong dadalhin. Bukas bibinyagan ako sa Katoliko. Babalik ako sa Katoliko na walang dala. Itong lahat na property sa inyo na to. I will return to the mother church alone. Ako lang mag-isa. Wag na kayo magpunta sa court. So yung galit nila sa akin, medyo na-calm. Pero pumunta rin sila sa court. Pero na-reject sa piskalya kasi religious man yun. Religious disagreement. Property. So, nag-advise sa akin ng abogado, Pastor, ikaw talaga ang manalo. Ikaw ang founder So, ipaglaban mo to. Sabi ko, ako ang founder. Pero alam ko na hindi ko to pira. Itong mga mayaman na binipaktor sa aming sikta, ang nagbigay kaya para walang gulo, ibalik ko to. Yung nagiging Katoliko na ako mga kapatid, nagtinda-tinda na lang ako ng mga gulay sa Cebu. Yung aking mukha na parang artista, nagiging parang mukhang basuriro ng mga kapatid. Nagtatanim na ako ng mga tangad. Noon sa pastor pa ako, nakaniktay, parang manager sa BPI Bank. Ngayon, parang mamumulot ng basuriro. Kaya ang nasa isip sa aking mga pamilya, na karma ako mga kapatid. Yung aking nanay na 82 years old, palaging umiyak, Noy, balik ka sa pagkapastor na. Tingnan mo yung sitwasyon mo. Butot balat ka na lang. Sa pastor ka pa. Yung hinapay mo, napakaganda. Ngayon, kunti na lang mga buhok na iwan kasi lugaw-lugaw na lang ang pagkain. Kaya, ang pinakamasakit, mga kapatid, na nasa isip sa aking mga kasamang pastor na ganun ako. Ganun ba? Something wrong in my mind. Bakit ako nagkatoliko? Sa sobrang hirap. At doon ako in the sacrament of the Eucharist, I understand na ang sakramento sa Eucharist is the celebration of the once for all sacrifice of our Lord Jesus Christ. Noon, pag mag-preaching ako, mga kapatid, lapit lang tayo kang Kristo, tanggapin natin siya at lilinisin kayo sa kaniyang makapangyarihang dugo. Tanungin ninyo ako, Pastor, saan ang dugo ni Kristo? Hindi na importante. Tanggapin lang natin siya. Kasi ang dugo sa ating Panginoon Kristo, His blood, is not anywhere, but is in the sacrament of the Eucharist. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nandyan sa sakramento, sa Eucharistia. Because the blood of Jesus, His sacrificial offering on Calvary becomes alive, becomes present in the celebration of the Mass. Nagiging buhay ang sakripisyong ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo sa pamamagitan ng Sacrament of the Eucharist. Ang mga tao na walang panahon na magiging saksi sa pag-alay ni Kristo sa kaniyang buhay doon sa Kalbaryo kasi hindi pa sila isilang magkaroon sila ng pagkakataon to become part of that once for all celebration by the only begotten Son of God by attending the sacrifice of the Mass. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So doon mga kapatid, yung grabe na aking hirap,
Pag nandyan na sa aking bibig ang katawan ni Jesus, hinihingi ko sa Panginoon, Lord, hirap na talaga ako, Lord. Ang aking mga kapatid na mga pastor at pastora, akala nila sa akin na siraan ng pag-iisip. Kasi magtiis ka dyan, professor ka sa Bible School, founder ka sa sikta mo, ano nangyari sa iyo? Kasi when I was a pastor, ang dami kong mga kontak sa Amerika, mga missionary, mga dollar parating sa amin. Sa akin. So ngayon, wala na ang lahat. Pero inopir ko sa Panginoon aking kahirapan. Lord, kasi I studied seriously the Catholic Church. 2 times ako nakapunta sa Jerusalem. 1 time ako nakapunta sa Vatican. Ngayon, ang mukha mo para ng basuriro. Dahil lang sinasabing katotohanan. No, but in spite of that, nanindigan ako. So, yung magdebate na kami sa aking mga magulang at mga kapatid, doon na-touch ang aking nanay. Kasi kahit na parang babagsak na ako sa sobrang payat, nanindigan pa rin ako. Lalo na pag si Mama Mary na ang kanilang sisiraan. Bakit? Isali ninyo si Maria. Si Kristo lang ang nagpakamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Walang Maria. Sabi ko, Tay, walang totoong Kristo kung walang Maria. Kung ang Kristo ninyo walang Maria, ibang Kristo yon. Baka taga Laguna yon, yung nagbibinta ng lambanog doon sa Laguna. Kasi ang totoong Kristo, palaging sinasamahan sa ating mahal na Birhen Maria. Amen? Ayon sa Biblia, Tay, kahit na palagi parang bubagsak na ako sa sobrang payat, nakatingin pa lang aking nanay sa akin, Tay, ayon sa Biblia, habang pumasok sila, hinanap sa 2-3 hari ang ating Panginoon na bagong isinilang, when they entered into the place, Matthew chapter 2 verse 11, they saw Jesus and His mother. So biblically speaking, kung nandyan si Jesus, nandyan rin si Mama Mary. In Luke chapter 2 verse 11, the same pa rin, pagpasok sa nila, mga kapatid, nakita nila si Jesus, si Mama Mary at si San Jose. Ngayon, ang ating doktrina, Christ alone. Ang doktrina sa Katoliko, Holy Family. So nagnilay ako, Tay. Ang Katoliko is the excellent example of a perfect family. Nandyan si Jesus, nandyan si Mama Mary, nandyan si San Jose. Ang sa atin, walang Joseph, walang Mama Mary. Jesus lang. Jesus alone ang ating doktrina. So our doctrine is the example of the broken family. Walang nanay, walang tatay. So sa Katoliko, kumplito. Nandyan si Mama Mary, nandyan si San Jose. Amen? Yeah, pagdating ng December, ang aming bilin, mga kapatid, si Jesus lang ang ilinilagay namin. Sa Katoliko kumplito, nandyan si Mama Mary, nandyan si Jesus, nandyan si San Jose. Ang aming Christmas bilin, si Jesus lang nandoon. Nakakaawa ang mukha ni Jesus. Pumasok sa aking isip, kawawa naman si Jesus. Ang ginawa sa aking tatay na pastor din, linagyan ng baka at saka tupa. So mayroon ng kasama si Jesus. Pumasok sa aking isip, baka iiyak si Jesus. Gusto niyang magdidi kasi nagutom na siya. Saan siya dididi? Pinalayas mo si Mama Mary. Hindi na matupad ang utos sa Department of Health na breastfeeding kasi wala na si Mama Mary. Oh. Linabag mo ang Department of Health principle, breastfeeding. So ngayon, naisip ko ang ating bilin. Tupa at saka baka ang linagay mo. Baka habang umiiyak si Jesus, ang baka maawa siya na lang magpadidi. So, magiging Alaska milk na ngayon ang gatas ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, 2 years of argument, counter-argument. My father and mother, a preacher, and my mother, a diaconess for 40 years. Ang aking mga kapatid, na mga pastora,
pastor, hindi ko ako makapaniwala na silang lahat, they decided to be converted to the Catholic Church. So we are now at home in the Catholic Church. Pero grabing away mga kapatid. Yung sigaw-sigawan ka sa tatay mo. Basahin mo sa Biblia. Saan mababasa sa Biblia? Ganon man kami mga protestante pag makipagdebate na. Saan mababasa sa Biblia na si Maria inay ng Diyos? Pero tingnan mo yung Katoliko kung makipag-argue, kalma lang. Brother, kalma lang, brother. So pinag-isipan ko, bakit kami galit talaga kami? Kasi ang aming Eucharist, iba sa Katoliko. Sa Katoliko, everyday. Kami mga protestante, once a month man lang. So makakain kami sa katawan ni Kristo once a month. Pasmado kami mga kapatid, di ba? Ang Katoliko, araw-araw siya nakakain ang misa. So pag magsalita siya, kalma lang kasi busog siya palagi, di ba? Yung pasmado, dibatihin mo yun. Isang buwan lang nakakain, ganun yun. Saan sa Biblia? Basahin mo! Kasi resulta yun sa pasmo niya eh. Pero mayroon pang sikta dito sa Pilipinas na malaki rin sila. Ang kanilang Eucharist, once a year. Mas grabe ang pasmo nila mga kapatid. Once a year lang sila makakain. Hindi ko nalang isabi kung sino, basta dito marinig natin yun sila. Ang Eucharist sila once a year. Okay lang protestante once a month. Hindi talaga grabe ang pagkapasmo namin mga kapatid. Kaya pag makipagdebate kami, gusto kami suntukan. Sige. Pag di mo mabasa sa Biblia. Kaya, when I study seriously the scripture and the history, na 100% na convinced talaga ako na Katoliko. Kasi nagbisita ako sa bahay ni Mama Mary and Joseph sa Nazareth. I was there 2 times. Pag magpunta ka ngayon doon, isang simbahan lang ang nakatayo mismo sa bahay ni Jesus and Mama Mary. The largest basilica in the Holy Land is in Nazareth, the Church of the Holy Family. At doon ka magulat, masurpresa. Pagpasok mo doon sa entrance of the house of the Blessed Virgin Mary, there is only one church standing at the very side. Walang iba, ang simbahang Katoliko. So ngayon, pagsabihan mong hindi Katoliko, wala, malayo sa history. Kasi imagine ka, the Catholic Church has an actual claim na silang totoong simbahan. Bakit? Silang nakatayo mismo sa bahay ni Jesus. And when I ask question about the historical churches in the Holy Land, walang renovation sa mga simbahan sa Holy Land. Kahit na pader, hindi mo yun mapabago. Ang pintura, kung walang approval sa Santo Papa. So, Katoliko ang totoong simbahan. Bakit hindi sa kanila maghingi ng approval? Kung sila ang true church. The government of Jerusalem recognize the Catholic Church is the rightful custodian and owner of all historical churches. Sabi ko sa aking mga pastor, kung sa argumento mo, kayo talaga ang totoo, bakit hindi ninyo kumbinsihin ang gobyerno sa Israel? I-present niyo ang mga argument nila sa Biblia para kayo ang mag-take over doon sa simbahan sa Nazareth. Kasi sabi mo, ikaw ang totoo ayon sa Biblia. Tingnan natin kung maniwala ba ang Supreme Court sa Israel. Kaya ang mga pastor mag-calm sila. Do not convince me about the verses because I was a pastor. I memorized the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Zechariah, and Malachi. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. I memorized the Bible, even the subdivision of the Bible. Ngayon, i-convince niyo ako sa mga verses of the Bible. Diyan ako galing At ngayon it is proven beyond reasonable doubt
The Catholic Church is the actual custodian and owner of the historical churches. Ngayon, puntahan natin sa Jerusalem. Kaya maraming mga pastor na, sige pastor, magkatoliko na kami. Pastor, mabuhay ba kami dyan kung magkatoliko kami? Sabi ko, nabuhay nga ang mga ibon, tayo pa ba? Ngunit dadaan, tulad sa akin, sa pastor pa ako, ano ang benefits na nangyari sa akin ngayong katoliko na ako? Sa pastor pa ako, ang laki-laki sa aking tiyan, parang 7 months ang aking tiyan. Ngayon, katoliko na, slim na mga kapatid. Diba? So, mayroong benefits. Baka patay na ako ngayon kung pastor ako kasi ang laki-laki sa dollar na matanggap ko every month, wala na, high blood na ako. Kasi dumaan ako ng paghihirap, nag-slim ako. So ngayon, pag mapacheck up ako sa doktor, normal lahat. Baka kung nanatili pa kong pastor, puro kain ng masarap, dahil sa mga malaking dollar, nagpapahinga na ako ngayon mga kapatid. Pero ngayon, God is good all the time. Amen? Palakpakan natin si Lord. The fourth beauty I discovered in the Catholic Church is that only the Catholic Church officially recognized the Blessed Virgin Mary. Katoliko lang ang nag-officially recognize. Lahat ng mga sikta sa Pilipinas, rini-reject si Mama Mary. Imagine ka. Kung ako si Jesus, na-imagine ko noon, pastor pa ako mag-preaching, kung ako si Jesus, mahalin niyo ako. Imagine ka kami, kung mag-worship kami mga born again, tag 3 hours. Umiiyak pa, I love you, Lord, and I lift my voice. Iyak lahat. Ngayon, naisip ko na mahal ninyo ako, pero inaway ninyo ang aking nanay. Kahit pa 5 oras kayo magsamba sa akin, walang kwenta. You love me but you hate my mother? I'm not interested of your love. Paano magiging kumplito ang kaligayahan sa girlfriend mo kung mahal mo siya pero you don't like her mother? Sabihan mo ang girlfriend mo na, I love you so much, Jenny Lynn. But sorry talaga, I don't like your mother. Hindi ko siya type. Di ba? Paano masaya ang girlfriend mo? I love you so much. I cannot live without you. But sorry talaga, Lynn. I don't like your mother. Hindi ko siya type. Lalo na yung ngipin niya, parang elepante. Di ba? So, kung ako si Jesus, kung ikaw, matuwa ka. Ikaw, sabihan ka sa girlfriend mo na, John, I love you, John. Kasi pag ang mga babae, in love sila sa atin, yung nag-edad pa tayo ng 18, 19, ang gandang-ganda pa sa buhok natin. Di ba nakita ninyo ang ating mga girlfriend? Pag tumitingin sa ating mukha, gumaganon. Pero ngayon, senior citizen na tayo. Pag titingin sila, nangunguros pa. Panginoon, ilayo mo ako sa mga masama. Pero yung bata pa tayo, napansin niyo yung mga nagmamahal sa atin, yung bata pa, 20 years old, ang ganda pa sa mga pilok natin, mga ganun. Pero ngayon, senior citizen na tayo, wala na tayong marinig na I love you. Ang marinig natin sa kanila, I'm praying for you. Diba? So, kaya, mga brothers and sisters, if you love Jesus, doon ko na-realize, if you love Jesus, but you don't like His mother, paano magiging joyful ang birthday ni Jesus, December 25, kung hanggang ngayon, itinatakwil ninyo ang kaniyang nanay? Doon ako nakarealize. Paano man yung mga instrumento namin na tag-milyon ang aming yung mga sao namin? Grabe, milyon yung mga sao namin. Pagpasok mo pa lang doon sa simbahan, parang umiiyak ka na.
Paano mo yung napakaganda sa sound, sa mga speaker, pero you hate his mother? Walang kwenta. Kaya dito sa Katolikong simbahan, if you love Jesus, respect his mother. Huwag kang magkomentaryo ka sa aking nanay. Sabihan mo, you love me, pero marami kang istorya sa aking nanay. Tingnan mo yung pag magharapan ang Katoliko at saka born again, ang pinaka-isyo si Mama Mary. Yung mga Katoliko, hindi marunong magsagot. Ang unang tanong, ganun kami, i-demo ko kung paano ako magtanong sa Katoliko noon. Ngayon, sabi sa Biblia, sa John chapter 2, sabi ni Mary kay Jesus, hindi ba kayo Mama Mary? Sabi ni Mary, wala na silang alak. Anong sagot ni Jesus? Babae, anong pakialam ko? How does it affect to me? My time has not yet come. Kung totoong mahal ni Jesus ang kanyang nanay, bakit hindi niya tinawag na nanay? Tinawag na niyang babae. Sagutin mo, bakit tinawag siyang babae? Tayong Katoliko, parang kakabahan tayo. Paano natin sagutin? Sagutin mo. Sagot, bakit tinawag siyang babae? Sagot ka kaagad. Hinga ka muna. Dahil hindi siya lalaki. Mas masyak ka kung tinawag siyang lalaki. Bakit tinawag ni Jesus na babae si Mama Mary? Kasi sabi ng Diyos Ama sa demonyo kay Satanas, ngayon, itinalo mo ang unang babae. You defeated the first mother, but the second mother will come and defeat you. So parang si Satanas, mayroon siyang iniisip, sino kaya ang babae? Bakit inuulit-ulit ni Jesus doon sa kasal ng Kana na babae si Mama Mary at doon sa krus tinawag niyang babae? Kasi gusto ni Jesus ipaalaala sa atin, ipaalam sa atin na ang nanay niya, siya ang katuparan sa hula na sinasabi sa Genesis 3:15 na may babaeng darating para harapin si Satanas. When Jesus said this, call his mother a woman, it is the fulfillment of the prophecy in Genesis 3:15 that the second woman will come in the course of the history and defeat the devil, Satan. Kaya yun si Mama Mary. Paano niya taluhin si Satanas? Not by her wisdom and by her expertise, but by her total obedience to the will of the Father. Taluhin niya si Satanas sa pamamagitan sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen? Kaya kung gusto kang manalo sa lahat na pagsubok na darating sa buhay mo, sundin natin si Mama Mary. Sundin natin ang kalooban ng Ama. Tiyak at siguradong magiging matagumpay tayo sa lahat ng mga challenges at problema sa ating buhay. Obey the will of the Father. Like Mama Mary, he said, be it unto me according to your word. And the angel Gabriel, according to Luke chapter 1, verse 26 to 36, the angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. And coming to Mama Mary, the angel said, Hail, favored one, the Lord is with you. And Mama Mary was greatly troubled. The Bible says, was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greetings this might be. But the angel Gabriel said to Mama Mary, do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. And he will be great, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. Mama Mary answered, paano to mangyari? Wala man akong boyfriend. The angel said, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Sa Bisaya pa, tanawa, ang imong agaw nga si Elizabeth,
nagminopause na. Apan bisag nagminopause na siya, nagbuntis siya, ikaunom na kabulan sa pagbuntis, kay walay butang nga dili mahimo sa Dios. Amen? Imagine ka, nagminopause na si Elizabeth, ganun na maglakad, oh. Pero 6-month pregnant. Oh. So kung si Elizabeth nagminopause, anong tawag sa kanyang asawa ni Zechariah na mas matanda pa sa kanya? Kung si Elizabeth nagminopause, sigurado si Zechariah, nikopause. Kasi binantayan ko ang mga Bisaya doon sa likuran, madali nilang maintindihan to aking sinasabi. Pero sa inyo dito, hindi niyo naintindihan, no? Di ba? So, there is a comparison between Elizabeth, barren, matandang-matanda na, but nothing shall be impossible with God. Nagbuntis siya. Amen? So yung nakita ko yun, Mama Mary is biblically recognized. Sa amin, hindi namin din-recognize. But biblically speaking, he is recognized. So I present it to many pastors in a friendly discussion. Sabi ko kay Father Joel, actually Father, hindi ako nakipagdebate, pero nagsishare ako sa mga pastor in a friendly way. Pastor, wag lang tayong mag-away. Pag-usapan lang natin. O di, kung ipatuloy mo yung galit ka kay Mama Mary, wala akong magawa sa iyo. Pero ini-explain ko sa iyo bakit dapat natin siyang irespeto. Pero kung ang paninindigan mo, itakwil mo siya, wala akong magawa. Kung ini-explain ko na sa iyo ang lahat, pero darating ang panahon, maintindihan mo yan. Amen? Oh. So, doon ko nakita, mga kapatid, as I continue my journey throughout the Philippines. Galing na ako kahapon sa Southern Leyte, sa St. Bernard at Tacloban, nagbigay ng talk. Then I arrived yesterday para sa atin dito. Bukas, early in the morning, I will proceed to Batangas for another sharing. So, doon ako nag-desisyon na I have to serve the Lord in the Catholic Church. Because this is the only church that has a historical claim. Until now, ito ang simbahang nagmamay-ari sa lahat na simbahang sa kasaysayan. Amen? Pangalawa, ito ang simbahang nagbigay sa totoong katawan at dugo ni Kristo. Sa amin, once a month, pero ang aming doktrina symbolic lang. Kaya kung magpakalawat kami, ganon sa amin simbolo sa katawan ni Kristo. Kaya walang kapangyarihan kasi simbolo lang eh. Hindi ka rin mabubusog kasi simbolik lang. Simbolo lang aming doktrina. Paano ka mabubusog kung pakainin ka ng simbolo na pansit, simbolo na spaghetti, at saka painumin ka ng simbolo na Sprite? Hindi ka talaga mabubusog. So, in our liturgy, there is no spiritual satisfaction. Paano ka masatisfy sa simbolik? Pero dito sa Katoliko, pag yung nag-attend tayo ng misa, taimtim tayo na nanalangin, hindi tayo nag-usap-usap, tingin-tingin sa cellphone, nakapokus tayo sa Holy Mass. And then pagkain natin sa katawan ni Jesus, we close our eyes, we talk to Jesus. You will have a spiritual satisfaction. Pero yung ibang mga Katoliko, pagkatapos nandiyan na sa bibig ang katawan ni Jesus, balik sa upuan, nakipag-usap-usap sa kanilang mga kumare, Marie, kumusta ka, Marie? Wala kang spiritual satisfaction. Dapat you talk to Jesus. Lord, ito na ang buhay ko, Lord. Naghanap ako ngayon ng trabaho. Nagplano ako na magkaroon ng kapital, 5 million, 10 million. Huwag kang matakot maghingi ng malaking mga amount. Wala namang mawawala sa iyo. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 8, kung ang inyong anak manghingi ng isda, bigyan ba ninyo ng ahas? Sabi ni Jesus. Kung ang inyong anak manghingi ng tinapay, bigyan ba ninyo ng bato? Hindi talaga. Kung kayong mga ama sa mundong ito, marunong magbigay ng mabuting mga bagay sa inyong anak, ano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Kasi ikaw, tatay ka, mayroon kang little baby. Ang isip mo, paano ko ito mabigyan ng bright future? So kung kayong mga ama dito sa lupa, no, magaling
mag-isip, magbigay ng mabuting mga bagay sa inyong mga anak, ano pa kaya ang tatay ninyo sa langit? Kaya huwag kang matakot maghingi. So sa akin, balik ako. So hiningi ko sa Panginoon, Lord, walang-walaan talaga ako. Every time I go to Mass, sinabi ko sa Kanya, sana Lord, magkalupa kami mga converted. One time, as lumapit sa akin ang kupol, sabi ng dalawang kupol na, Brother, yung nagbigay ka ng talk sa Philippine Congress on Mercy sa Bacolod, we were there, nakatingin kami, nakinig kami sa iyo. And then, we talked with my wife, and napag-isipan namin na magbigay sa iyo ng lupa. So ngayon, dala namin ang titulo, ibigay namin si sayo to. Sabi ko, saan yun ibigay ninyo, ma'am? Sa church? Sa aming asosasyon? O saan yun ibigay? Sabi ng couple na, sa iyo namin ibigay. Ikaw na ang magpagawa ng deed of sale. Lagyan mo ng amount. Alam mo naman, ang market value is 3,000 square meter. So itong 1 hectare, ibigay namin sa iyo. So kung magawa ka lang ng testament na pag mamatay ka na, mabalik yan sa simbahan. So sa intention sa mga couple, tinanggap ko rin. Yun ang answered prayer. Kasi every time you attend the Mass, you talk to Jesus, Lord, nangangailangan ako ng lupa. So mayroon ng lupa. Sabi ko naman, Lord, mayroon ng lupa. Pabalik-balik, every day mag-attend ako ng misa, Lord, nangangailangan naman ako ng pira. Paano ako makapatayo ng building? Binigay ni Lord ang pira. Someone asked me, Brother, my mom wants to give you money. So I told him na, because I meet here in one of the Congress on Mercy in Bacolod. So I told her, Ma'am, ilagay lang natin ang kanya pangalan, Chris. Ma'am, Chris, nag-meet na ba kami sa nanay mo? Siya, no. He just saw you in Facebook. Sige. So he asked, my mother asked your account number. So binigay ko yung account number. So the following day, pumunta ako sa bangkot, sinitsi ko yung sa ATM. Nasyak ako mga kapatid. Bakit ang laki sa pira? Pero wag ko na lang isabi sa inyo para hindi kayo maguluhan mga kapatid, ha? So ngayon, nag-text ako ulit sa kanya. Ma'am, I want to know why he give this amount to me. So, nag-reply naman siya nga, okay, I'll ask my mom. Din kasi mga pamilya sila dito na known sa Metro Manila. So, okay, I'll ask my mom. Nag-reply after 5 days. Alam niyo anong sagot? My mom told me that when he saw you in Facebook, he heard the Lord telling her heart to give that amount. Yun lang ang sagot. Na habang nakatingin daw siya sa akin sa Facebook, narinig daw niya ang Panginoon nagsabi, bigyan mo siya ng pira. So, hindi kami nagkita hanggang ngayon. We never meet. Hindi na rin ako namimilit na maghingi sa kanya ng cell number. Baka isipin niya na manghingi pa ako ng dagdag, no? So I never force the woman to give the number of his mother. Basta nasyak lang ako. Kaya nakapagpatay kami ng chapel, nakapagpatay kami ng kasi dalawang lupa ang binigay, General Santos City at saka Cagayan de Oro City. Mayroon kaming Cebu rin na under construction. So kaya God is a merciful God. Kausapin mo lang siya. In the Eucharist. Kung gusto ka na aabot ka ng 100 years, sabihan mo si Lord, Lord, iabot mo ng 100 years ang aking edad. Kasi pag hindi mo yan klaruhin, delikado. Baka biglang nag-atake, patay. Lord, bakit namatay ako? Sabi ni Lord, bakit hiningi mo ba sa akin na aabot ka ng 100 years? Hindi mo hiningi. Ngayon ako pang sisihin mo. Sabi ko nga, hingiin mo at pagbigyan ka. Iklaro mo kung magkaano ang edad na gusto mo.
Amen? Oh, palakpakan natin si Lord. So until, brothers and sisters, by the grace of God, no, dumami kami, ngayon, nag-ikot kami sa buong Pilipinas, marami na kami, kaya nangailangan kami ng permission, kaya isang paraan na pag-isipan namin, magbinta-binta kami ng mga souvenir, para habang the construction is ongoing, nagbibigay ako ng talk, then mayroong mabili, makatulong din doon sa building materials. Huwag kayong mag-alala kasi ibalik yon ni Lord sa inyo. Kasi hindi yun para sa akin, para yun sa construction. Kaya dyan, pwede tayo magbili dyan pagkatapos sa ating talk. Amen? So, and until na yung nakita ko na lahat, I made my decision na I'm now 51 years old, just celebrated my birthday last December. I promised to the Lord na, Lord, dito na ako magpakamatay sa simbahang Katoliko. I will offer my life in the Catholic Church. Then hindi man ako nakapag-asawa. So sabi nila, brother, hindi ka ba mag-asawa? So nga, ang dami nagparamdam sa akin, pero hindi na pwede. Bakit? Alam niyo mga kapatid, bukas punta ako ng Batangas. Pagka the following day, punta naman ako ng Cebu. Pagka the next day, punta naman ako ng Davao. Hindi ako makapag-build up ng ideal family kung ganun ang buhay ko. So kaya kayo ngayon na may asawa at sa buhay ninyo, mahalin ninyo ang asawa niyo kasi gift of God yan. Mayroong magmahal sa iyo, mayroong maghanap sa iyo. Kami ni Father Joel, walang maghanap sa amin. Kasi kung mayroong maghanap-hanap sa amin, magiging issue kami. Bakit ganun? Bakit concern siya? Di ba? So kaya kami si Father Joel, we are celibate and we offer our life totally for the service of God. Kasi nakita namin na hindi siya ideal kung mayroon kaming wife. Tulad sa akin, palaging umaalis. Kung pilitin ko magkaasawa, baka ang aking panganay na anak magiging kamukha sa aking driver, mga kapatid. Di ba? Palagi akong wala doon. No? So paano kayo makapag-build up ng strong ideal family? Tulad sa, mayroon akong kasamang pastor na schoolmate na may asawa siya, ang ganda sa kanyang talent. Pag mag-preaching siya, grabe talaga. Hindi alam sa aking classmate, ang kanilang 3 anak, ang tatay, ang driver nila. So kaya napag-isip ako nga, Lord, natakot man ako, Lord. Kasi yung classmate ko, 3 anak niya, ang driver, ang tatay. Pero nalaman nila, malaki na ang mga bata, biglang pumunta sa US ang wife. At doon sa wife, tumawag sa aking classmate na pastor, umiyak. Love, hindi ko na talaga makayanan ang pangluluko ko sa iyo. Kaya, inarrange ko na ito lahat sa mataas na panahon. Kasi itong 3 bata, hindi ito sa iyo. Hindi ko makayanan na you are a man of God, pero linuluko ko kayo. Uuwi ka, binigay mo ang lahat sa amin. Kaya gusto ko magtiis dito sa Amerika bilang OFW, janitor, kaysa masaganang buhay kasama sa iyo, pero linuluko ko kayo. Kaya patawarin mo ako. So, sabi niya, Pastor Nui, nasaktan ako, sobra akong nasaktan. Gusto na akong magkatoliko. Sabi ko, Pastor, hindi ko kayo tanggapin kasi magkatoliko ka lang kasi iniwan ka sa asawa mo. Dapat magkatoliko ka kasi na-discoveryhan mo na ito ang totoong simbahan. So ngayon, friend pa rin tayo pero hindi pwede na, I will accommodate you dahil lang naiwanan ka sa wife mo. Dito, magka-girlfriend ka naman dito sa Katoliko din, iwanan ka na naman, transfer ka naman doon sa Methodist. Dapat, ang conversion mo is the truth. Amen? So kaya, dumami kami, and my mother, the last reason na gusto kong i-share sa inyo is the Catholic Church is only the church that has a sacrament of anointing. Huwag ninyo itong kalimutan, ha? Kasi sa amin, wala kaming sacrament of anointing. Pag malapit nang mamatay ang mga member namin, pabayaan na lang namin doon sa hospital na mag-agaw buhay. Magganon. Dahil kaming mga hindi Katoliko, sa sobrang talino namin, ang 7 sacrament, tinanggal namin ang 5. 2 na lang ang sacrament namin.
binyag na lang at sa kahapunan. Hindi kami naniniwala na ang pag-aasawa ay sakrament. Kontrata lang yan. Kaya nga, Protestant ang author sa divorce. Kasi ang aming panindigan, if you don't like your wife, do not renew your contract. Diba? Pero sa Katoliko, sakrament hanggat sa kamatayan. Amen? So, sa akin, yung sacrament of anointing, ito ang isang reason na in love ako sa Catholic. Kasi marami akong mga members galing sa Katoliko. Nadala ko sila. Pag malapit ng mamatay, ang kinikip ko lang ito sa aking puso, pag malapit ng mamatay, ang hanapin nila, pari man. Magganon man doon, pag nandoon sa ICU, pare. Wala mang nagsasabi na, pastor. Sabi doon sa, then, mayroon akong isang Katoliko na aking binipaktor na Katoliko noon na convert ko pagka born again. 87 ng edad. Last year namatay doon sa ospital. Hinanap ako sa anak, Pastor, saan ka? Sabi ko, nandito ako sa Negros. Ma'am, sino ba to? Sabi na ako, kasi si Manay. Manay man ang tawag namin sa Bisaya. 4 months na hindi makatayo, bedridden, pero Pastor, naghanap siya ng pari nandito ako sa Negros, sabi niya, may kakilala ka bang pari? Kasi kami, 1991 pa kami nag-alis sa Katoliko. Sabi ko, maghanap ako ng pari. Sige. Kaya si Manay daw, pag 4 a.m. sa magdamag, in the morning, gigising daw. Magsabi, mag-imbita kayo ng pari dito. Sabi daw sa anak na babae na, Ma, alam mo naman na 1991 pa tayo umalis sa Katoliko. Wala natin kakilalang pari. Bakit hindi na lang yung apo mo? Mayroon kang 2 apo na pastor. Yun na lang, pareho lang yun eh. Ang prayer sa pari, ang prayer sa pastor, pareho lang yun. Magsabi mo daw ang matanda, 87 years old na, hindi, pari lang. So ngayon, ang unang dumating daw mga kapatid, ang pari, ang pastor. Pagdating daw sa 2 pastor, pag nakita sa matanda ang 2 pastor, ganun mo daw ang reaksyon, no? And then lumakas daw paghinga. So, sabi daw ng isang pastor na, Pastor, uwi na tayo, baka tayo pang dahilan sa pagkamatay sa matanda. So, uwi ang 2 pastor. Pagdating daw sa pari, yung aking inimbitaran, pag nakita daw sa matanda ang pari, ba doon sa ICU ang matanda, pag nakita daw sa matanda ang pari, ganun daw ang reaksyon sa matanda, Pinilit sa matanda na mag-smile kahit na napakabigat sa kanya kasi sa kanyang sakit. Manon daw ang matanda. Pag anuin sa pari, ang matanda, si Manay, para lang daw natulog. Ganun. Kami, yung aking makasamang pastor tagapagmartilyo sa mga ribulto, pag mamatay, hindi nakaklose ang mata mga kapatid. Nakaganon na Hindi, ganun. Pastor, close your eyes, Pastor. Gumaganon yun. Then, nanalangin ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, seryoso ito. Bakit ito ang aking mga classmate na pastor, ganun ang mukha sa kabaong? Kasi namatay sila na punong-puno sa galit laban kay Mama Mary sa mga santo. Sino namang peaceful ang mukha? Kung namatay ka, puro galit kay Mama Mary at sa mga santo. Kaya ang mukha nakaganon. Yung pastor pa ako, may namatay na kasama kong pastor. Sabi ng wife, Pastor, pwede ka ba magpunta sa bahay mamayang gabi kasi wala na kasing mag-vigil dito eh. Sabi ko, Pastora, bakit wala na mag-vigil? Siya nga, basta ikaw na lang ang magpunta. Pagpunta ko doon, nagdala ako ng Bible. Pagtingin ko sa kabaong mga kapatid, ang mukha sa pastor, kasi siya man doon ang tagapagmartilyo sa mga larawan. Na ganon ang mukha sa pastor.
So pagtingin ko doon, nakahawak ako sa Biblia, pati ako natakot, ganun ako. Yung aking mga membro na mga more than 100, nakatitig sa akin. Tumingin ako sa kanila, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, Lord. Kasi alam ko, pagtatakbo ako ngayon, ito, mas una pa itong magtakbuhan ito. Bigyan mo ako ng lakas, Lord. Ito ngayon, pati yung mga inaantok ngayon, takbuhan yun. Kaya, nag-analyze ako, bakit ganon? Then, kaya pag nagiging Katoliko ako, yung payat pa ako, nag-minister kagad ako kasi gumawa ako ng comparison. Makita ko yung mga Katoliko, pagkatapos pag-anuin sa pare, para lang natulog. So, binasa ko dito sa Catechism, ang about sa rito of the dying. Ang ganda pala, sinabi dito na, the Christian who unite his death to that of Jesus, views it as a steps towards Him in an entrance to everlasting life. So ang isang Kristiyanong Katoliko na ipinagkakaisa niya ang kanyang kamatayan kay Kristo, ito ay hindi kanyang katapusan, kundi mga apak pagpalapit kay Kristo at ito ay pagbukas sa pintuan sa buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Catechism, for the last time, the Church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian and seals him for the last time the strengthening anointing and give him Christ in viaticum as nourishment of the journey. And the Church will speak the gentle assurance. And the Church will say, go forth, faithful Christian from this world, in the name of the Father who created you, in the name of the Son who died for you, in the name of the Holy Spirit who was poured out for you. Go forth, faithful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels and saints. And may the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. And may you see your Redeemer face to face. Amen. Kaya pag marinig natin yan, mga kapatid, ang sarap mamatay. Amen? Ganon na tayo. Kami mga pastor, kasi wala kaming sacrament of anointing, ang isabi namin sa aming membro na malapit na mamatay, laban lang sis, laban lang. Maganda ba yan? Tayo mang lahat sis mamamatay. Huwag kang matakot mamatay. Ang sagot naman sa malapit na mamatay, Kasi kung magawa kami ng parang sacrament of the dying, magduda ang mga tao na Katoliko kami. Kaya iniiwasan namin yung prayer sa malapit ng mamatay kasi baka magiging chismis kami. Ang pastor doon nagkatoliko-katoliko na. So, kaya ang ganda sa simbahang Katoliko kasi hanggat sa katapusan ng ating paghinga, sasamahan tayo sa simbahan. Amen? And may the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. Dinanalangin ako, Lord, kung ako ang mamatay, Lord, salubungin ba ako ni Mama Mary? Parang sumagot man si Lord, hindi. Bakit man, Lord? Kasi sinunog, minartilyo mo ang kanyang mga larawan. Nasaktan si Mama Mary. Dinalangin ako ulit, sino na lang ang sasalubong sa amin, Lord? Kung hindi sasalubong si Mama Mary, parang sumagot rin si Lord. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Mayroong sasalubong sa iyo. Sino, Lord? Si Judas Iscariote ang salubong sa iyo. Sabi ni Mama Mary, anak, hindi ko kayang salubungin si Pastor Noe, anak. Bakit, ma? Sabi, pumasok lang sa aking isip ba nga, parang nag-usap-usap si Mama Mary at saka si Jesus. Bakit, ma? Kasi mga larawan ko, sinunog, minartilyo. Ano na lang kaya kung makita niya ang personal? Picture pa lang, sinunog mo na. Oh. Di ba kung mahal mo ang mga babae, di ba, very emosyonal.
Pag ang husband nila nandoon, seaman, matagal makauwi, titig-titigan sa mga babae ang picture sa asawa nila. Ganun, oh. Then, di ba, sila si nanay, alam nila yun kasi wala pa mga video call noon eh. Pag matagal nila makita ang asawa nila, ang picture ang magbigay sa kanila ng inspirasyon. Hindi man nila makita ilang asawa, pero ang picture ang magbigay sa kanilang inspirasyon. Tuwing hating gabi, i-on nila ang ilaw at titig-titigan nila. At hihinga ng malalim, ganun oh. Oh, marelate yun sa mga nanay. Kasi wala pang mga video call noon. Ang picture ang magbigay ng inspirasyon sa kanila. In the absence of their husband, the picture inspired them. Ang ngiti sa kanilang asawa, nagbibigay sa kanila ng lakas sa pag-alaga sa mga kabataan. Oh. Kami, wala kaming picture. Bawal ang picture. Sabi ng pastor, bakit kailangan pang picture? Sabi ko, importante ang picture. Para pagpasok natin sa langit, makilala kaagad natin ang mga santo doon. Sila si San Pedro, sila si San Pablo. Kung walang picture, magproblema kapag dating sa langit. Sino kaya ang Pedro dito, no? Baka ito siya. Tanong niyo, Brad, ikaw ba si Pedro, Brad? Sabi niya, hindi, si Abraham na ako, Brad. Kaya, importante ang picture. Bakit? Kasi pagpasok mo sa langit, kung bawal ang picture sa simbahan ninyo, hindi mo alam, si Judas na pala ang katabi mo. Sabi ni Judas, buti na lang nakapasok ka dito. Kaya, ang picture importante ka talaga, no? Picture takes over in the absence of the person. Kaya dito ngayon, ang picture ni Jesus, siya ang nag-inspired sa atin habang nakaupo siya ngayon sa kanan ng Ama. His picture on the cross is our inspiration. Amen? Kaya nga, doon ko naintindihan kami, wala kaming picture. Kaya pag magsamba kami, dapat everybody close your eyes. Jesus, we enthrone you. May mga panahon, makalimutan ko pagpa-close their eyes. Kaya ang aking mga membro doon tumitingin-tingin sa bubong. We proclaim you are King. Ang iba doon sa electric pan, standing here in the midst of... Kasi wala kami mga picture eh. Ang iba doon sa tiles, we raise you with our praise. So dito sa simbahang Katoliko, mayroon tayong focus si Jesus. Amen? Kami, wala kami mga larawan. May mga panahon, makalimutan. Kaya magsabi sila, bakit doon sa inyong simbahan? Magsabi kagad ang pastor, everybody close your eyes. Di, mga Katoliko doon na bagong inibitahan, makabahan sila, bakit pinaklose ang kanilang mga mata? Naniniktik sila doon. Sabi ng pastor, close your eyes. Ang iba mga Katoliko kinabahan kay tag-isang oras naka-close sa mata. Ano na kaya ang nangyari, Lord? Bigla naniniktik dito. Dito sa Katoliko, bakit hindi tayo inutosang close your eyes? Kasi mayroon tayong mga object. Nandyan ang mga picture ni Jesus na habang tayo ay nagninilay sa kaniyang sacrifice of the cross, mayroon tayong makita. Pastor, paano natin mailarawan ang pagpapako ni Kristo sa cross? Alam mo anong sagot namin? Huwag mo yang gawin, idolatry yan. So, paano mo maintindihan na naipako siya sa cross, bawal mo isalarawan
Napako siya sa cross kasi bawal man sa amin yun. Pero alam ko na ang mga Katoliko na nagiging born again, pagsabi sa pastor na, yung ipinako si Kristo sa cross, ang iniisip nila, yung mga larawan ni Kristo sa simbahang Katoliko, ano naman ang isipin nila? Di ba? They will look back to the holy images na nakita natin. So kaya I was so happy na hindi ko man pinaplano na magiging Katoliko, mga kapatid, kasi 5 years ako sa Bible School, and then nagturo pa ako sa Bible School. Alam niyo, ang aking subject sa Bible School, how to convert Catholic. Kaya ang aking napaaral ng mga pastor, hindi bababa sa 50. Pero ngayon, ang nakabalik, nandiyan na sa mga 30. Pero mayroon pang 20 na naiwan. Palagi akong inaaway araw-araw. Walang kwinta ka, walang kwinta ka. Pinaaral mo kami pagka-pastor, ngayon nandiyan ka na sa Katoliko. Pero I remain calm. Kasi alam ko na darating ang panahon, sila rin magbalik loob sa simbahang Katoliko. So sa ating pagtapos ngayon, hindi ko naman ito matagalan kasi ako naman aalis rin. Sabi ni Father Joel na pwede ka dito matulog pero I cannot sleep here because I have to proceed to Batangas tomorrow. So alam ko rin na kayo rin, marami kayong mga gagawin. So at this moment, let us put ourselves in the presence of the Lord. And as we put ourselves in the presence of the Lord, let us sit properly and put our hands on our lap. Habang nakalagay ang ating mga kamay on our lap, let us close our eyes and let us put ourselves, our mind, in the sacrificial offering of the Lord. Naintindihan natin na ang sakripisyo sa ating Panginoon sa Kristo nagiging buhay in the sacrament of the Eucharist. Kaya dapat tayo, mga kapatid, na pag mayroong misa, yun ang pinaka-priority natin sa ating buhay. Dahil by attending the sacrifice of the Mass, we become part of that once-for-all celebration, once-for-all sacrificial offering of the Lord on Calvary. So, importante talaga ang misa na makadalo tayo sa mga pagtitipon because by doing that, we become a witness of that once-for-all sacrifice on the cross. Kaya sa gabing ito, habang tayo ay nakaupo, kausapin natin si Lord. Salamat, Lord, sa iyong pag-alay, sa iyong buhay para sa aming kaligtasan. Kaya Lord, ako bilang isang pastor, nagiging Katoliko ako ngayon. Kahit na sa mga privileged people na aking natanggap bilang founder sa aking sariling sikta. Ngunit Lord, iniwanan ko ito at umuwi ako sa simbahang Katoliko. Kaya sa oras na ito, Panginoon, uuwi kami, babaunin namin ang mga katotohanan na ito. Sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat sa buhay ni Father Joel sa kanyang kasamang mga kaparian na nagiging inspirasyon namin sa pagsunod sa iyong kalooban, sa pakikinig sa iyong mga salita. Kaya sa gabing ito, Panginoon, alam mo ang aming mga suliranin, ang aming mga plano sa buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:32, kung kayang ibinigay ng Diyos ang kaniyang anak para sa inyong kaligtasan, hindi ba niya kayang ibigay sa inyo ang inyong mga hinihingi sa Kanya? Kaya Lord, paigtingin mo ang aming pananampalataya, patibayin mo ang aming pananampalataya, na kung kaya mong ibinigay ang iyong nag-iisang anak para sa aming kaligtasan, hindi mo ba kayang maibigay sa amin ang aming mga hinihingi sa iyo? As you lead us, loving Father, in this life, into that eternal homeland, to be with you forever. Thank you, Lord, as you continue to move in our heart and in our mind. Thank you, loving Father, for the offering of your only begotten Son on the cross. Nanalangin kami, Lord, na sana marami pang mga pastor na magbalik loob sa kawan
hindi lang ako na nakatayo ngayon, kundi marami pang mga kapatid namin na hindi Katoliko, ang hipuin mo ang kanilang puso in this season of Lent. Magbalik sila sa katotohanan, hindi dahil sa aming kaalaman, kundi dahil sa paghipo, pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Kaya sa mga nandito ngayon, Panginoon, kaawaan mo sila na sa kanilang paglilingkod sa inyo, hindi sila mapapagod, kundi nandyan palagi ang lakas at sigla na paglingkuran ka dito sa parokya in Our Lady of the Annunciation Parish and the Parish of the Incarnation. Lead us, loving Father, to become more faithful in you, to participate in our giving, in our mass attendance, in our obedience to our church leaders, to our priest, and to our bishop. Loving Father, thank you so much. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me see the rising. Thank you, Pastor Noedora, for your testimony. Funny, yes, but filled with truth. We hope that many more pastors will study deeply and not ignore the historical and biblical reality that Christ founded only one church, and that this church, visible and apostolic, continues to call all souls home. Thank you for watching this episode of Don't You Know? And let's do the logic. If you found this topic meaningful, don't forget to like, comment, and share with someone who needs clarity in faith. Subscribe and hit the notification bell so you won't miss the next deep dive into truth and theology. Together, let's keep asking, thinking, and believing with logic and love. See you in the next episode.